2 Corinthians chapter 5 verse 10. Mabuti man o masama ang ating ginagawa dito sa lupa nang tayo'y nabubuhay pa, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos upang ang lahat na binanggit ko kanina ng mga labag sa kaulooban ng Diyos, kamakailan lang, ngayong buwan lang, this Valentine Day, ipinahintulot ng Pilipinas na ang lalaki ay pwedeng mag-asawa sa lalaki at ang babae ay pwedeng mag-asawa sa kapwa niya babae. Sinabi kanina ni Apostol Pablo, mga kababayan, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi masama kung ikaw ay sinilang na tumboy. Hindi masama kung isilang ka na bakla. Ang masama kung ikaw ay makikipagtalik sa iyong kauri ay hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kababayan, kaibigan. Nais niya ang iyong mga kaluluwa ay huwag mapahamak. Huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Hello. Tacloban, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay tanggapin ninyo at dalhin sa inyong tahanan. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito habang ang iba nating mga kababayan pauwi sa kanilang tahanan. Ako po ay sumasamot, dumadalangin na naway maging ligtas ang inyong pagdating sa inyong tahanan, lalong-lalo na po ang mga driver, pasaheros, at lahat po na narito na nakakaabot ng tinig ng mga pangangaral, mga negosyante, mga tendero-tendera, maliliit na negosyo. Naparito po ako sa biglang paglitaw, hindi upang maghatid ng masamang balita. Naparito po ako para maghatid sa inyo ng mabuting balita. Ang ebanghelyo na walang bayad, ang ebanghelyo ng kaharian. Huwag po kayong magambala at mag-alala, mga kaibigan, mga kababayan. Wala pong lalapit sa inyo para abutan kayo ng sobre o supot para humingi ng pera nang dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Munting minuto lamang po ang aking ipapahayag. At least sa pag-uwi ninyo ay madalhin ito ninyo sa inyong mga puso at inyong mga tahanan. Alam niyo po kung bakit ipinapangaral ang mabuting balita, ang banal na kasulatan, ang kaligtasan tungkol sa ating mga kaluluwa, sapagkat sinasabi po ng apostol na si Pablo sa 2 Timoteo 4:2 na ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. So tayo po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na binigyan tayo ng magandang panahon bagamat kanina ay maulan. Ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ito po ay pangunahing utos ng ating Panginoon na nakasulat sa aklat ng Mateo 28:19 hanggang 20 na sinasabi ng ating Panginoon, "Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Kaya mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang tao kinakailangan makaabot ang pangangaral ng kanyang mga salita. Hindi po ako naparito para kumbinsin kayo kung ano man ang aking reliyon. Dahil ang salita ng Diyos, mga kababayan, Tacloban o saan ka man lugar dito sa Region 8, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Dahil ang tao nangangailangan po ng kaligtasan. Sapagkat sinabi ng Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:3-4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan.
Kaya kung bakit ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang tao nangangailangan ng kaligtasan. Kaligtasan po saan? Kung nakikita po ninyo sa aking harapan, meron pong tarpaulin na tinatawag na impyerno, dagat-dagatang apoy. Ito ang nais ng Diyos na dapat ipangaral sa lahat ng tao dahil ang tao hindi namamalayan. Baka hindi niya alam, papunta pala siya sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Kaya mga kababayan, saan ka mang sulok na naabot ng tinig ng pangangaral na ito, mapalad ka. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11 verse 28, mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kapag inyo pong natupad yung mga sinasabi ng ating Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan na tulad kong mga ngaral na walang bayad at hindi ako humingi ng bayad o hindi ako humingi ni kahit piso o ano paman, walang lalapit sa inyo, inuulit ko, walang lalapit sa inyo para magbigay ng sobre o supot para humingi ng bayad. Dahil ang mabuting balita ay para sa kaligtasan ng bawat kaluluwa, hindi para pirahan o para kumuha ng pera sa inyo. Dahil ang pera kailanman ay hindi ito makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas po sa atin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sinabi pa nga ng ating Panginoon sa 8:47, ito lang ang kailangan ko. Ito lang ang nais ng Diyos. Sinabi niya sa aklat ng Revelation, ang may pakinig ay makinig. Sa naaabot ng tinig ng aking pangangaral, kung ikaw po ay may pandinig, nais ko lang, nais ng Diyos na ikaw ay makinig. Dahil ang mula sa Diyos, 8:47, sabi ng ating Panginoon, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Marami pong mga ngaral, ngunit hindi nito nila iniintindi. Pero ang kailangan ko lang, ang inyong pandinig, kung ikaw ay mula sa Diyos, munting minuto lamang po, makarinig ka ng salitang Diyos at maibaon mo sa inyong pag-uwi. Inuulit ko ang sinabi ng Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na sinasabi niya, ito ang mabuti at makalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Maligtas na huwag po ang bawat isa sa inyo, ang ating mga kaluluwa, ay huwag pong mapunta sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Dahil alam niyo ba mga kababayan, dapat kang magpasalamat sa Diyos dahil buhay ka pa. Nakakagising pa tayo ng mga maaga. Alam niyo ba itong buhay na ating, kung bakit tayo huminga, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos para alalahanin natin na meron pong Diyos na magliligtas sa ating mga kaluluwa. Ang sabi po sa aklat ng mga ngaral 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang Espiritu ay magbabalik sa Diyos. Ibig sabihin mga kababayan, ang tao ay meron pong tinatawag na Espiritu. At itong Espiritu ay pinahiram sa atin ng Diyos. Ngunit, alam nyo ba, ang ating katawan kung saan mapupunta? Sinasabi sa aklat ng Genesis 3:19, yamang sa labok ka nang galing sa labok ka rin babalik. Ibig sabihin kapag ang tao na wala na sa bundong ito, ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa at ang ating hininga kung bakit tayo buhay ay babalik ito sa Diyos sapagkat ipinahiram lang ito sa atin. Pero ang kalulus-nunos at kahindik-hindik na hindi inalam ng mga tao na meron po siyang kaluluwa. Ito po yung kaluluwa na nararamdaman mo. Nagkakasakit ka, nasasaktan ka, marami kang problema. Lahat ito ay dadalhin sa harapan ng ating Panginoong Diyos pagdating sa takdang panahon. Dahil ang buhay natin mga kababayan, isa lang. Isa lang ang buhay natin. At hindi natin alam kung kailan kukunin ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos upang ang lahat ng tao maligtas at makapaghanda. Hallelujah. Kung nakikita ninyo itong tarpaulin na mayroong impyerno, totoo pong may impyerno. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 10:28 ng Mateo, huwag niyong katakutan ang pumatay ng katawan, bagkus katakutan ninyo ang pumatay ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Hallelujah! Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos, ito hindi para panakot sa inyo, kundi bilang babala
Dahil nais ng Diyos ang tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Makaalam ng katotohanan na meron pong dagat-dagatang apoy o impyerno at meron naman pong kaharian ng Diyos. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos bagamat anuman ang ating pananampalataya, bagamat magkaiba-iba ang ating relihiyon, ngunit isa lamang ang papatunguhan, ang Diyos po natin. Pupunta tayo sa harapan ng Diyos pagdating ng takdang araw. Tulad ng aking sinabi kanina, sinabi na Apostol Santiago 4:14, ang buhay natin na hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Tayo'y tulad ng usok, minsan lumilitaw at minsan nawawala. Kaya kailangan paghandaan po ang bawat isa kung sakali kinuha na tayo sa Lord, kung sakali mawala na tayo sa mundong ito. Ang tanong mga kababayan, saan ka pupunta, sa langit ba o impyerno? Kaya ang pangangaral na ito'y babala lamang at paalaala na meron pong tayong Diyos na tagapagligtas. Alam niyo ba mga kababayan, hindi namamalayan ng mga tao kung bakit sinasabi pangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao pang sila ay maligtas. Maligtas saan? Huwag silang mapunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy o impyerno. Dahil hindi namamalayan ng mga tao, ay papunta na pala sila sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno hanggat hindi sila magsisisi, magbabago sa mga kasamaan, mga maling ginagawa ng mga tao na hindi niya namamalayan. Alam niyo ba mga kababayan, sa banal na kasulatan, kung nakikita natin ang kalangitan, napakagandang kalangitan, meron pong kaharian ng Diyos. Pero alam niyo po, ang kaharian ng Diyos ay kakaunti lamang po ang makakapunta roon. Maraming nagsisikap, iba't ibang mga sekta, mga reliyon, ang ninanasa ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit nasusulat na po, sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:14 hanggang 15, sinasabi niya, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan, maraming nagpipilit ngunit hindi makapasok at kakaunti lang ang makakasumpong niyon. Kakaunti lang ang makakasumpong sa kaharian ng Diyos, hindi po paramihan ng kaligtasan. Hindi po sinasabi kung gaano kadaming yung reliyon, daming mga miyembro, ang kaligtasan na yung pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:21, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatawid mga kababayan, sinabi uli ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 7:13-14, sinasabi niya, malapad at maluwang ang daan at maraming nagsisipasok doon, lugar ng kapahamakan. So ibig sabihin, meron pong mga pananampalataya na ang lahat ay libre, walang bawal, maluwang na daan, pero kapahamakan pala. Yung kaharian ng Diyos, kung bakit sinasabi niya, makipot ang pintuan at kakaunti lang ang nakakasumpong ngayon. Dahil hindi namamalayan ng mga tao, kaibigan, kababayan, buhay ka pa ngayon. Pero alam niyo ba, isa lang ang buhay natin. Sinabi nga kanina Santiago, ang ating buhay ay tulad ng usok, minsan nakikita at minsan nawawala. Sinabi po ni Apostol Pablo, Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao'y mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatawid mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil isa lamang ang buhay ng tao. Ang ating katawan ay babalik sa lupa at ang espiritu ay magbabalik sa Diyos. Ngunit ang ating kaluluwa ay haharap pala. Pag namatay, haharap po siya sa hukuman ng Diyos. Minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghukom. Kung inyong napapansin at kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, sa aklat ng Lucas 16 may dalawang namatay. Kung gaano katotohanan ang sinasabi ni Apostol Pablo, Hebreo 9:27, minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya sa banal na kasulatan, inahalin tulad sa aklat ng Lucas 16, namatay ang isang mayaman at namatay ang isang pulubi. Ang mayaman ay namatay at napunta po sa dagat-dagatang apoy, tinatawag na impyerno. Ang isang pulubi na nangangalang Lazaro nang siya'y mamatay dahil siya naglilingkod sa Diyos, kumikilala sa Diyos, napunta siya sa piling ni Abraham doon sa kaharian ng Diyos.
Kaya mga kababayan, ang buhay natin isa lang. Pakaingatan po natin, paghandaan po natin. Dahil hindi natin namamalayan kung saan ka pupunta, langit ba o impyerno. Bakit ang isang mayaman, napakayaman, nasa kanya ng lahat, bakit siya napunta sa impyerno? Hindi masamang maging mayaman, hindi masamang magkaroon ng mga property, ngunit kailangan po natin ito gamitin sa pagpapalaganap at pagtulong sa kapwa. Pero kung ang mga tao ay mga sakim, mga suwail, anong estado ka man sa buhay, ay hindi po tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil hindi namamalayan ng mga tao na papunta na pala sila sa dagat-dagatang apoy. Ano po itong mga kasalanan natin sa Diyos na kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat pala ng tao napakahirap pagpasok sa karya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po'y maruming sa kasalanan. Ano po itong mga kasalanan na nagiging hadlang upang ang tao hindi makapasok sa karya ng Diyos, na papunta na pala sila sa dagat-dagatang apoy? Ito po ang sabi ng ating apostol na si Pablo, na kung bakit ang mga tao hindi nila namamalayan, papunta na pala sila sa impyerno o dagat-dagatang apoy. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6, 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At sinabi pa ni Juan sa aklat ng Revelation 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab na sopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya mga kababayan, kapag ito'y ginagawa mo sa inyong buhay, hindi ka po makakapasok sa karya ng Diyos. Itong mga kasalanan ito ay siyang nagiging hadlang sa pagpasok natin sa karyan. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala, dahil ang tao papunta po sa hukay. Ang ating kaluluwa ay kawa-awa kung sa harapan ng Diyos ay ginagawa natin ang mga bagay na ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mabuti man o masama ang ating ginagawa dito sa lupa, nang tayo'y nabubuhay pa, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos upang ang lahat na binanggit ko kanina ng mga labag sa kaulooban ng Diyos, kamakailan lang, ngayong buwan lang, this Valentine Day, ipinahintulot ng Pilipinas na ang lalaki ay pwedeng mag-asawa sa lalaki at ang babae ay pwedeng mag-asawa sa kapwa niya babae. Sinabi kanina ni Apostol Pablo, mga kababayan, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi masama kung ikaw ay sinilang na tumboy. Hindi masama kung isilang ka na bakla. Ang masama kung ikaw ay magkikipagtalik sa iyong kauri, ay hindi ka po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kababayan, kaibigan. Nais niya ang iyong mga kaluluwa ay huwag mapahamak. Huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga kababayan, kung tayo'y sumasampalataya at maniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ay ilalayo ka po sa pagkapahamak.
ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa karya ng Diyos. Pero meron din pong buhay na walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ipinapangaral ang salita ng Diyos bilang babala, sapagkat sinasabi sa aklat ng Ezekiel, ang mga tao habang nabubuhay pa at nakakaabot ng tinig ng pangangaral, ibig ng Diyos na ikaw ay magsisi at magbagong buhay. Kaya mga kababayan, sa munting minuto ng aking pangangaral, nanaway dalhin nyo ito sa inyong mga tahanan. Nanaway tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Diyos na tunay, huwag yung Diyos na sinasabi ng mga Diyos-Diyos. Sapagkat yung Diyos-Diyos na sinasabi, habang ikaw ay lumuluhod, habang ikaw ay sumasamba sa kanila. Sinabi kanina sa aklat ng Revelation 21 verse 8, ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling ay bubulid sa dagat-dagatang apoy. Dahil tayo hindi natin namamalaya ng inakala nating ribulto, kahoy o bato, hindi pala ito tunay na Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos, mga kababayan, mismo sinabi ng ating Panginoong Kristo nang narito siya sa lupa, 4:23 hanggang 24 ng 1, sinabi ng ating Panginoon, ngayon na nga, ng mga tunay na mga sumasamba-sama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sino man sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin mga kababayan, yung Diyos natin narito lamang po siya. Pero ang kanyang katawang lupa, ito po yung ating hinihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ng sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon ay pinako sa krus. Siya'y namatay at nabuhay sa 3 araw at nagpailan lang sa kataas-taasan. At ang mga alagad ay tumitingala sila sa taas. At sabi, may 2 anghel na lumapit na sinasabi, bakit kayo nakatingala sa taas? Itong Panginoon na umakyat sa langit ay muling magbabalik. Ibig sabihin mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Kristo. Dapat magbago ka na mga kababayan. Magbalik loob ka na sa tunay na Diyos. Dahil ang Diyos natin mga kababayan, sinabi pa nga sa aklat ng Jeremiah 23 verse 23, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa lahat ng lugar. Na kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo 28:20, turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin mga kababayan, itong tinutungtungan natin na sanlibutan, darating ang panahon ay may pagtatapos po. Kaya bago dumating ngayon mga kababayan, dumating man ang ating Panginoon, tayo'y ililigtas. Tayo'y kukunin sa alapaap ayon sa Tesalonica, yung mga sumasampalataya sa Kanya. Yung mga nangamatay na nananampalataya sa Panginoon ay siyang maunang mabubuhay na muli. At tayo mga buhay na naniniwala sa Panginoong Hesus, aagawin tayong alapaap bago gunawin ang mundong ito. Kung ang unang panahon ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha, pero sa ating panahon ay kabaliktaran. Mababasa sa aklat ng Revelation, ang mundong ito ay gugunawin sa matinding init. Kung napapansin po natin, noong unang kapanahon, alis, ang araw, ang sikat ng araw ay kaya natin kahit alas 12, alauna. Pero ngayon, alas 8, alas 9, hindi natin kayang init. Darating ang panahon na nababasa sa aklat ng Revelation na ang tao susunugin sa matinding init. Kaya bago dumating ito mga kababayan, kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya nakakaabot sa inyo ang tinig ng pangangaral na ito dahil binibigyan ka ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Ay itong Panginoon, sinasabi ko kanina, babalik siya. Pero habang hindi pa bumabalik ang kanyang katawang lupa, ang Espiritu narito lamang po. Sumisiyasat sa iyong mga puso, sumisiyasat sa iyong mga pag-iisip. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Narito lamang po ang kanyang Espiritu. Nagmamanman sa iyo kung ikaw ay nakikinig baga sa kanyang salita.
Sapagkat sinasabi niya, 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Wala po akong magagawa sa mga ayaw makinig ng salita ng Diyos sapagkat nasusulat na. Pero kung ikaw ay mula sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Kung ikaw ay may pagkakamali, kung ikaw ay magnanakaw, huwag ka na pong magnakaw. Kung ikaw ay nangangalunya, huwag ko na pong mangangalunya. Kung ikaw ay mamamatay na tao, huwag ka na pong pumatay. Hallelujah. Kung ikaw ay maglalasing, para hubog, kumbaga takloban, okay lang na kainom mo, nahubog o hinubog, huwag ka lang maging parahubog o manlalasing dahil hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga taong nanlalait, huwag na po tayo manglait ng kapwa dahil hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kababayan, ang pangangaral na ito dahil ang lahat ng tao nais niyang maligtas at magbago upang anumang oras ng malagutan ka ng hininga ay handang-handa ng iyong kaluluwa sa pagharap sa hukuman. Dahil mabuti man o masama, ipagsusulit lahat ng ating pinagagawa. Kaya ngayon pa lang, ang ating mga kasalanan, ito ang nagiging hadlang sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. 6:23 ng Roma, sinabi ni Pablo, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dahil ang tao, ito ang nagiging hadlang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, yung ating mga ginagawang kamalian at mga kasalanan. Kaya po, sinasabi niya ulit sa 3:23, for all have sinned and come short of God. Kaya pinag Diyos anumang ating pinagagawa, mabuti man na masama. Kung marami kang ginagawang masama ngayon, mga kababayan, kaibigan, may pagkakataon pa tayong magbagong buhay. May pagkakataon pa tayong maglingkod sa totoong Diyos na hindi nakikita. Hallelujah. Kaya po mga kababayan, sa munting minuto, sa munting oras, nanaway sino mang mga ngaral, iba't ibang mga ngaral, hallelujah. Sila ay pinapahintulutan ng Diyos. Mabuti man o masama ang hangad ng kanilang pangangaral, pakikipagdebate man, inggit sa pangangaral, o ano pa mang uri, basta may pangaral lamang si Kristo. Kaya po doon po sa paghukom, ngayon pa lang ituwid natin ang ating mga sarili. Dahil lang hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo hindi magbabago at humihingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Simple lang ang paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Unang Hawaan 2:4, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, ay sapat niya na tayo'y patatawarin. 6 ng Mateo, sinabi ng Panginoon, pumasok ka sa iyong silid at manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita at gagantihan ka. Ibig sabihin yung Diyos natin, narito lamang siya. Nasa kwarto o nasa lahat ng dako. Handa ka niyang patawarin. Handa ka niyang, kung ito ipapahayag mo, para lubuso mong matiyak na mapatawad ang inyong kasalanan. Mga kababayan, lumapit ka sa isang mangangaral na may mabuting hangarin sa pangangaral. Diri na mga kwarta, hindi nakikipagdebate, hindi nakikipag-away. Hanapin mo ang mga mangangaral na yon. Dahil nasa kanila ang pagpapatawad ng kasalanan, dahil sinasabi ng Apostol Pedro, na sinasabi ng Panginoon, ituro ninyo sa kanila, Matthew 28:19, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Itinuro sa mga apostol. Isa si Apostol Pedro ang nagsabi sa kanyang kapanahonan, pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa makatuwid mga kababayan, ang bautismo is one of the requirement tayo para maligtas. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Na kung bakit ang mga tao sa ang ating lugar, kung bakit may mga kalamidad, kung bakit may mga sakuna, nang dahilan po ito sa mga kasalanan ng tao. Pinapaalala sila ng Diyos. Naaalala ko sa taong 2013 dito sa Tacloban, way back November 8, 2013, napakalakas na bagyo.
na ibinigay dito sa Tacloban at humigit kumulang sa 10,000 ang nangamatay. Mapalad yung mga taong nabubuhay pa dahil napapangaralan sila upang magbago at magsisi. Pero yung mga namatay na ay wala na po tayong magagawa sapagkat panahon na nila. Alam niyo ba sa banal na kasulatan lahat ng mga kalabinad, bagyo, lindol, sunog o ano paman, ito'y ipinaparating sa lugar na mga ayaw maniwala at alalahanin ang na meron tayong Diyos na nagpapaalala. Jeremiah 23 verse 19, sabi po doon, narito ang bagyo ng Panginoon, ang aking kapusukan ay lumabas. Ipo-ipong bagyo, babagsak sa ulo ng mga masasama. Ibig sabihin mga kababayan, anumang kalamidad na merong mga taong nalalagutan ng hininga dahil ayaw nilang magbago, binibigyan sila ng pagkakataon, kaya kinukuha na sila. Kaya, wag po sanang mangyari sa inyo sa mga nakikinig, sa nakakaabot ng tinig ng aking pangangaral. Alam niyo po mga kababayan, ang totoo, mapapalad kayo na nakarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Kawikaan 1:33, ang sino mang nakakarinig ng salita ng Diyos, anumang uri ng kapamakan sa daan, siya ay aking ililigtas. Amen. Hallelujah. Kaya, sa munting minuto sa aking pangangaral, sa naaabot ng tinig ng pangangaral na ito lamang po ang aking masasabi at may iwan. Dalhin ninyo ang kapayapaan sa inyong mga puso at dalhin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa kunting minuto, kunting oras na inyong pakikinig. Nanaway ang salita ng Diyos ay matanim sa inyong puso. Magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Magbasa po kayo ng Biblia dahil yun po ang mapa para tayo makapunta sa karan ng Diyos. Nandun din po ang mapa at mababasa yung mga taong mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya mapalad kayo na nakarinig ng salita ng Diyos dahil pinapaalalahanan ka na meron pa tayong pagkakataong magbagong buhay at magbalik loob sa tunay na Diyos na hindi nakikita. Maraming salamat po sa inyong oras sa pakikinig. Iniiwan ko ang pagpapala, proteksyon at kapayapaan sa lahat ng nakaanig pangangaral. In Jesus Christ's name, hallelujah. Amen. O amen. Salamat sa inyong pakikinig.